Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman to kay Opinion Mo TV. So meron itong pamagat na grabe, siya lang pala ang magpapapagsak sa pamilyang Duterte. Kilalanin. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. Ano? So bago natin simulan, Opinion Mo TV, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, grabe, siya lang pala ang magpapabagsak sa pamilyang Duterte. Kilalanin. Diyos ko. So sabay natin kilalanin, men, kasi alam nyo naman, sobrang ng mga Duterte, diba? So, Opinion Mo TV, subscribe nyo yan. Tapos, syempre, Pilipinoysi, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, Opinion Mo TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start! Dating Senador Trillanes, mga idol, ang nag-iisang matapang na kung saan nga mga idol ay hindi niya tinigilan ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte. Sa loob nga mga idol ng Grabe yung dedikasyon talaga ni Trillanes, like, men, dati pa, nung sobrang hinahangaan ko pa si FPRRD, nandyan na, sobrang critic na ni Trillanes, and then up until now, same pa rin. At meron din siyang, naitulong about doon sa pagpapadala sa dahig or sa DICC, diba? So, isipin nyo yun. Sobrang consistent. So, ganun lang pala, kung sa tingin mo, sobrang laki ng kakalabanin mo, maging consistent ka lang. Diba? Grabe din yung patience ni Trillanes talaga. Halos 9 na taon ay hindi tumigil si Trillanes. Nahabulin at panagutin mga idol ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga mga idol ang dating Pangulo na si Duterte na panagutin sa lahat ng mga kasalanan di umano na kanyang ginawa sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. At dahil nga mga idol sa ginawa nito ni Trillanes ay marami ang sa kanya ay nagalit, marami ang sa kanya ay nang batikos, at marami ang gusto siyang kasali din talaga ako sa isa sa critic ni Trillanes dati. Parang pag-isip-isip ko pa nga dati, parang napapaliw na tong taong to. Grabe talaga. Ayaw niya talagang tigilan si SPRRD dati. So yun pala. Tungkol or about pala dito, na parang, sobrang dami na pala ng pinaggagawa ng administrasyong Duterte. It's just nabablind lang tayo dahil sa pagiging panatiko, diba? So sa mga hindi panatiko from the start of Duterte dyan ay wala, sobrang lucky nyo siguro. Alam nyo na. Subalit ang inaakala nga mga idol ng pamilyang Duterte na mahinang klase itong si Trillanes ay doon sila nagkakamali mga idol, dahil si Trillanes lang pala ang nag-iisang tao na makapagpapabagsak sa pamilyang Duterte. Sa hinahaba-haba. Grabe, Tapos ngayon si PBBM yung mas sinisisi nila, 'di ba? Na tinitira nila si Trillanes kasi sobrang talaga pinagpaguran niya talaga yan. Ang panahon bang idol, kung tutuusin, ay dapat sumuko na itong si Trillanes, dahil nung nakaupo nga mga idol si dating Pangulong Duterte ay nasa kanya ang kapangyarihan at kaya niyang gawin ang gusto niyang nais gawin kay Trillanes. Subalit dahil tama naman yan din, hindi din talaga nagpatinag si Trillanes dyan, dati, sobrang hirap kalabanin kapag yung taong kinakalaban mo is nasa administrasyon. Kita nyo naman kung paano nahihirapan yung mga Duterte, di ba? Dun sa Senado, kahit magtulong-tulong pa yung mga senador na pro-Duterte dun, parang hindi talaga sila uubra kapag nasa kapangyarihan pa yung administrasyon. Nasa administrasyon pa sila pa yung present na administration ba. Kung makikita nyo si General Torre, medyo mahirap talagang anuhin yan, 'di ba? Kasi syempre backer niyan yung presidente. Siguro after this admin parang doon na naman mahihirapan sila General Torre, sila BBM. Kasi baka hindi kasi natin alam kung sino yung kung sino yung next na hahawak ng Pilipinas. Sino na naman yung next na admin? Okay lang siguro kung papabol sa mga Marcoses. Kasi parang same tuloy-tuloy pa rin. Kasi, kita nyo naman,
sinubukan ng mga Duterte na patakbuhin yung anak nila sa pag-aakalang may magpoprotekta pa rin sa kanila, pero wala eh, presidente yung kalaban nila, di ba? Taong bayan yung kalaban nila. So, mas lalo tuloy silang mahihirapan. Nga mga idol sa aking tapang ni Trillanes ay kahit na ginigipit na siya, ay hindi pa rin siya sumuko upang panagutin ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga si Duterte. Todo mo na, todo mo na. Do your worst. Do your worst kasi hahabulin at hahabulin din kita. And I will not destroy you by fabricated information, but I will destroy you with the truth. Sa mga katagang ito, yun lang, kudos doon, di ba? Not fabricated but the truth. Grabe yun, sobrang solid nun. mga idol ng Trillanes ay pinatanayan lamang niya mga idol na mayroon siyang isang salita at mayroon siyang pangako na kaya niyang tuparin. Kaya naman sa lahat mga idol ng pagsisikap ni Trillanes sa tagal-tagal ng panahon na kanyang paghahabol sa mga Duterte, ay dito nga niya mga idol napatunayan na ang lahat ng kanyang mga inaako sa mga idol, lalong-lalo na kay Duterte, ay mayroong basihan dahil nga mga idol naganap na at nangyari na ang pagkahuli at pagkadakip kay Duterte at dinala nga mga idol sa dahi sa Netherlands. Todo mo na, todo mo na. Do your worst. Do your worst kasi hahabulin at hahabulin din kita. And I will not destroy you by ang isa talaga sa pinaka-iniintay ko na napapatunayan dito, kasi may akusasyon si Trillanes kay dating Pangulong Duterte at saka sa mga Duterte about nga doon sa parang isa sila sa protector ng drugs. Like if ever mapatunayan ni Trillanes yun, kahindik-hindik yun kung iisipin. Kasi isipin nyo, ginagamit nila yung war on drugs, tapos malaman-laman natin ginagamit lang pala nila na front or yun lang, front lang, di ba, na parang kunyari daw magwa-war on drugs pero parang nililinis lang daw yung mga kalaban. So yan kasi yung isa sa claim ni dito ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes pala, di ba? Yan din yung isa sa pinaka-claim niya talaga dyan, na parang isa ang mga Duterte sa protector ng droga, which is yun nga, parang ang weird kung iisipin kasi war on drugs yung ginagawa nila If ever matapatunayan talaga to ni Trillanes, mapapaano ka na lang talaga na grabe, parang naloko ako doon fabricated information, but I will destroy you with the truth. Tila nga mga idol nagkamali si Duterte na banggain si Trillanes dahil ang inaakala nga mga idol na sundalong kanin itong si Trillanes at tila pinagtatawanan pa sa harap ng maraming tao ay siya pala ang makapagpapabagsak sa kanya. Subalit tila ramdam nga mga idol ni Duterte noon na tila mayroong panganib sa kanyang buhay at kung sakali nga mga idol na mangyari ito ay dalawa lang ang posibleng matira. Aaring matalo niya si Trillanes o posible naman na siya ay matalo ni Trillanes. Grabe, doon pa lang sa nangyayari ngayon nung napadala siya sa ICC, parang lumevel up na si Trillanes doon. Tsaka parang magkalevel na rin kasi sila kasi parehas na silang former. Tapos yung anak ni FPRRD, though vice president siya, wala din naman siyang magagawa kontra sa presidente. Especially siya mismo, meron siyang kinakaharap ngayon na impeachment. Like, wala na talaga. He has been at it against me, my son, and my family since election. Tapos na yung kampanya, I thought all the while na ganun talaga politika. Pero ito, he's bent on destroying me. So I destroy him or he will destroy me. Ganun lang yan. Ang tapang nga mga idol. So parang yun, siguro minamalit nila si Trillanes So naunahan tuloy sila ni Trillanes. Yung Trillanes ay kanyang napatunayan sa magkabilang sunod-sunod nga mga idol na mga hearing na kung saan nga mga idol ay napikon si Duterte sa kanyang mga banat. Dahil nga mga idol ayon kay Trillanes ay hanggang salita lang di umano si Duterte at ang pagpirma nga mga idol di umano ng waiver ay hindi niya magawa kung kaya't hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Duterte. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Grabe talaga yung signature style, signature move ni FPRRD. Yung mga ganyang salita. I will hang myself, di ba? If ever mapapatunayan nyo. Ganyan yung talaga ni FPRRD. Kaya nabibilib yung karamihan sa mga DDS. Nakukuha niya sa mga ganyan. Kasi grabe yung astig. Something like that. Akala kasi ng mga DDS, porket magsabi ka lang na I will hang myself, kung mapatunayan is wala na, totally malinis na talaga si FPRRD doon.
'Di ba? So parang ano yan lang yan eh. Kanang Bisaya tuloy. So parang ano lang yan eh. Kunyari, meron kang jowa. 'Di ba? Tapos tatakutin ka ng jowa mo na maghiwalay na tayo. Tapos sabihin mo, magbibigti ako kapag kaiiwan mo ako. Pero hindi mo naman talaga minimin. 'Di ba? Na magchuchugiin mo yung sarili mo. 'Di ba? Parang tinatakot mo lang yung jowa mo ba? So, yun hindi naman porket sinabi mo yun sa jowa mo is parang ano ka na talaga na gagawin mo na talaga kasi ganun mo siya kamahal or ganun ka ka-desperate na iwan mo siya or kanya. Though merong mga ibang tao na humahantong talaga sa ganun na tinutuluyan nila yung sarili nila. Pero mostly, sa mga ganyan is parang malabo. Sabi nga nila, di ba? Yung mostly daw sa mga tao na sinasabi pa na kukunin nila yung sarili nila is sila yung mostly din na wala lang, salita lang. Diba? So same lang dito kay FPRD na sinabi niya na if mapatunayan nyo, I will hang myself. So para makuha niya yung yung loob ng mga supporters niya na nagsasabi siguro ng totoo si FPRD kasi sinabi niya na I will hang myself eh. Diba? So parang pwedeng ewan ko kung reverse psychology ba yan or something like that. Diba? Tuloy. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang na kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Pero ayaw pabuksan yung bank account niya. Sobrang galit na galit siya na silipin yung bank account. Marami pang palusot itong si Mr. Duterte. Pumirma ka na lang na accounts mo para magkaalaman. Ano ba yung pumirma ka ng waiver? Tama. Marami ka pang sadsad. Ayon nga mga idol kay Trillanes ay hindi talaga maganda ang pamamalakad. Diba? Dinadaan sa boka. Like, parang ano lang yan, yung sinabi niya na ICC, sisipain ko ba yan? Diba? Something like that. Si Bato, sabi naman ni Bato, come on Trillanes. Diba? Bring it on. Diba? May pag-ganon-ganon pa. Yung ICC, bring it on. Diba? Make my day. Pag ganon-ganon to mga salita. Tapos syempre, yung mga supporter na grabe ang tapang talaga ni Bato. Tapos ngayon naman, na sinabi ni Bato na magtatago siya sa Senado. Ewan ko kung ano naman yung comment ng mga DDS dyan. Noon ng dating Pangulong si Duterte dahil nga mga idol sa mga naganap na patayan. Talagang massive failure ito, epic failure itong administrasyon ni Duterte. On all fronts, alam nyo may kasabihan yung mga masamang damo, hindi agad namamatay. Mr. Duterte talagang napoprostrate na sa akin kung anong gagawin niya sa akin. Samantala nga mga idol ay nakasuhan din pala dati noon ni dating Pangulong si Duterte, si Trillanes, na kung saan nga mga idol ay napakaraming di umano itong tagong yaman at maraming account hindi lamang sa Pilipinas kundi sa maging sa ibang bansa. Yung tagong yaman din talaga malaking issue yun kasi syempre pinaniwala kasi tayo ng mga Duterte na sobrang simple lang ng pamumuhay nila, di ba? Like isipin mo na lang kayo ba, maniniwala ba kayo doon na sa ilan ba? 6 years na pagiging presidente tapos yung pagiging politiko pa ni FPRD sa Davao ng mahabang panahon. Do you think wala talaga siyang kapera-pera? Di ba? Kayo na lang bahalang humusga. I'm coming up with the Trillanes' bank deposits all over. So I am giving you in a few days the number of deposits that he has released at the Chinese joint account. It's all over. Pag ganyan tapos hindi naman tinutupad. Hong Kong, Australia, America. Subalit ang lahat ng ito mga idol ay sinagot mismo ni Trillanes at handa niyang pirmahan nga mga idol ang lahat ng mga sinasabi ni Duterte. Subalit matapos nga mga idol na ipakita ni Trillanes ang kanyang mga ebidensya ay muli niyang hinaman nga mga idol si Duterte na siya naman daw di umano ang sumunod. Matapang ka kung hindi ka kurap, pumirma ka ng waiver kagaya ng ginawa ko ngayon. Pumirma ka, address sa AMLAC, address sa Ombudsman. Yung sa AMLAC din. Hindi ka kurakot. Pero alam ko na hindi mo yan gagawin dahil duwag ka sa katotohanan. Uy. At alam ko na kurakot. Tell him, go somewhere else and fly the kite. In the same manner that if you want to get evidence, do not get it from my mouth. You must be stupid even if it is true or false. Marami pang palusot itong si Mr. Duterte. Even if it's true or false. Pumirma ka na lang na accounts mo para magkaalaman. Kitang-kita na kung sino sa amin yung may tama sa utak. At I let the people
Kitang-kita ba? So sa tingin nyo, sino bang nga ba sa kanilang dalawa yung may tama sa utak? Comment down below. Gaano man mga idol katagal ang hinintay ni Trillanes o ni dating Senador Trillanes na makamit nga mga idol ang hustisya ng mga nabiktima nga mga idol ng war on drugs at tila nga mga idol sa mga nangyayari ngayon ay damay na ang buong pamilya ni Grabe si Bongo sa likod, parang member ng Matrix. Astig. Well, parehas naman pala kami na naka-shades, so sorry. At ngayon nga mga idol na tuluyan nang wala sa ating bansang Pilipinas sa Duterte. Paano na kaya nga mga idol ang pagtakbo niya bilang mayor sa Davao? Mayroon pa kayang pag-asa mga idol na muling makabalik ang dating Pangulo sa ating bansa? Kung kayo ang tatanungin mga idol, grabe yun ang weird kasi kahit nakulong na pwede pa rin tumakbo. Pero yun meron namang explanation yung Comelec dyan na parang din ako na ganun pala. Kaya pala pwedeng tumakbo pa rin yung tao kahit na nakulong siya. Kasi according to Comelec, as long as hindi pa daw nagkaroon ng final judgment, 'di ba? Is pwede pa rin daw tumakbo. 'Di ba? Like for example, si Kibuloy wala pang final judgment sa kanya. Kay FPRD wala pang final judgment sa kanya, like siguro yung convict or yung mag-guilty, something like that, 'di ba? Kung guilty ka na talaga, doon disqualified ka. Pero kapag hindi ka pa daw na guilty, is pwede ka pa ring tumakbo. Ang explanation naman ng Comelec Chan is kasi daw kapag may nakulong tapos dinisqualify agad, baka wala na daw makatakbo kasi pwedeng gamitin ng mga kalaban ng politika yon, 'di ba? Na parang yan, kasuhan natin yan, kunyari, so something like that. Alam naman natin na yung case dito sa Pilipinas sobrang tagal umusa, 'di ba? Sobrang tagal matapos. So parang kapag ganun nga naman yung mangyayari, mabilis lang uubusin yung mga politiko na tumatakbo, 'di ba? So yun yung explanation ng Comelec dyan. So parang ngayon lang din ako naliwanagan. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa determinasyon ni dating Senador Antonio Trillanes? Naniniwala ba kayo mga idol na ang lahat ng mga akusasyon ni Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte ay mayroong katotohanan o mas Well, para sa akin, kung sasabihin mo niniwala, parang medyo nasa 50-50 pa tayo. Kasi mas maganda kung mapatunayan na talaga sa korte. 'Di ba? Meron na talagang judgment. Kasi mahirap din namang mahirap din namang mag-dive in talaga na tama to or hindi. 'Di ba? So, intayin na lang natin talaga. Niwala kayo mga idol kay Duterte na sinabi niya noon na masamang tao di umano nga mga idol si Trillanes at pinag-iingat niya mga idol ang sambayan ng Pilipino dahil nga mga idol itong si Trillanes di umano ay masamang tao. Nako. Be careful of Trillanes. Be careful of Trillanes. Ang bantay ka. Be careful with Trillanes daw. So sino nga ba sa kanilang dalawa ang dapat mag-be careful, yung taong bayan? They will sell you to the devil. Pag yan ang upo, patay. Ako, sabi ko sa mga Pilipino, kung magpapaya na maging opisyal ito, walang iya. Todo mo na. Do your worst. Grabe si Trillanes, para tahabulin din kita. I will not destroy you by fabricated information, but I will destroy you with the truth. Kung kayo ang tatanungin mga idol, sino ang mas paniniwalaan ninyo sa dalawa? Si Duterte ba o si Trillanes? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo na mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, original video link in the description box below. Subscribe nyo rin si Opinion Mo TV. So, yun, about pala doon, yung tao na magpapabagsak sa mga Duterte. Actually, kung isipin mo talaga, balak talaga ni Trillanes na ubusin yung mga Dutertes. Kasi kahit si Pulong, yung anak ni Duterte, sali si BP Sara sali din, 'di ba? Si FPRD sali din. Wala talaga, Duterte clan talaga, 'di ba? Parang Duterte legacy talaga yung yung balak niyang pabagsakin. Tapos yun nga, kudos din kay Trillanes. Sabi niya naman dito, pababagsakin ko kayo. But hindi ito fabricated True truth.
'di ba? Katotohanan. So katotohanan lang daw yung ano niya dito, gagawin niya dito. So yun, syempre need pa rin patunayan ni Trillanes yan, at tsaka na ako huhusga, 'di ba? Kapag napatunayan na talaga. Kasi mahirap naman na parang iaano din natin agad, 'di ba, na parang paniniwalaan din natin agad si Trillanes. Though kudos sa mga ebidensya na nakalap niya. Siyempre, si FPRD kasi is ano siya, matigasan to the max talaga. 'Di ba, na yung mga accounts niya is pinapaano niya. So naalala ko rin dati yung sa anak ni Duterte na parang pinapahubad ni Trillanes na makita yung triad tattoo ata yun. Is parang tinatawanan ko din si Trillanes dati, pero parang sa ngayon parang na-realize din natin ba na patingin, 'di ba? Para makita din talaga natin kung meron ba talaga. Kasi yung triad naman is hindi naman basta-basta yun. Diba? So, yun nga, dati, hindi natin talaga na-appreciate si Trillanes. So, sa ngayon, based sa nakikita natin, yung consistency niya talaga is ibang klase. Diba? So, ang ano na lang talaga natin dito, intayin natin na, na tawag siyan, magbunga lahat itong, nagawa, more magagawa ni Trillanes. Siguro mas mabubuksan ito kapag kunyari hindi ma-impeach si BP Sara, diba? Or mas maganda nga na ma-impeach agad. Kunyari hindi ma-impeach si BP Sara this 2028, siguro magiging successful talaga tong lahat ng plano ni Trillanes na pabagsakin yung mga Duterte kapag wala na talagang Dutertes sa kapangyarihan. Kasi sa ngayon kita nyo naman sila Amy Marcos, sila Senator Bato, sino pa yung mga may pagka-pro Duterte na senators, is iniimbestigahan talaga nila ng todo yung pagkaka-arrest kay FPRD. So something like that ba? So parang narinig ko rin kanina si Senator Alan Cayetano na sinabi niya naman na parang, sige, sabihin na natin na yun na nga yung nangyayari kay FPRD, parang wala na tayong magagawa doon. Pero pero ano naman daw yung mangyayari dun sa 9 pa na parang bibigyan ng ICC ng warrant. So parang I think yung tinutumbok ni Trillanes doon, ni Mental Black tuloy ko, ni Senator Cayetano doon is sana daw yung 9 na yun na bibigyan ng warrant ng ICC is hindi sila basta-bastang kukunin ng ICC. Kumbaga idadaan daw muna dito sa korte ng Pilipinas. So it means, I think yun, para kay Bato yun, or kay Bongo, or kay BP Sara, kasi parang sila yung suspected na diba, kasali doon sa 9 na yun, na wala, parang medyo natutuwa si Bato nito, diba? Kasi may ganong si Cayetano. Pero sabi naman ni ni Sir Remulla na parang hindi daw siya makakapagpangako, hindi daw siya magpa-promise So abang-abang na lang tayo, and then yun nga, kudos kay Trillanes, grabe yung pagiging consistent niya. So sana magbunga lahat ng pinagpaguran niya, di ba? At mapanagot talaga. Kasi syempre kung nagsasabi naman talaga ng totoo si Trillanes is wala, lalabas talaga yan. So yan yung aabangan natin or aantabayanan natin. So yun, para ma-update din kayo sa mga susunod nating video about dito, is huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. I-click nyo na rin yung notification bell. So again, Opinion Mo TV, subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. So that's it. So again, pala to, yung lalagyan natin ng tubig aqua flask nandyan sa baba. Kita nyo yung mga products dyan. Kung gusto nyo lang namang gumamit ng ganito, so I think mga thousands ata to. So wala lang, sobrang kasi nito sobrang ganda niya kasi pwedeng mag-maintain yung lamig ng tubig niya at yung init niya. So wala lang, gusto ko lang subukan yung mga products dyan sa baba, diba? So affiliate, may commission na tayo dyan So again, Pilipinoisy, Opinion TV, like, comment, share, subscribe, Pilipinoisy, Zell.